Welcome to iPass Online Academy, and of course, welcome here at Hope Talk. So, what is Hope Talk? So, what we do is we invite our passers or our classmates who have currently passed the NCLEX, to share their stories and of course to be inspired by their journey towards this NCLEX. So we are so excited for the night. As sabi ko nga, every night is always special because we have it only means one thing. We have another passer. Diba? Every single day that passed, we have another passer, and the passer is pouring in. So for tonight, our guest is one of the most latest passer of NCLEX. Let us all welcome Miss Raquel Alvarez, USRN. Hello, ma'am. Ayan. Ayan. Hello, ma'am. Good evening po. Evening po ba sa inyo? Yes, sir. Dito lang po sa Philippines, sa Bataan. Okay. So, good evening, Ma'am Raquel. And of course, first of all, we would like to congratulate you. Congratulations on passing the NCLEX. Ayan. How are you feeling at the moment? Sobrang saya po. Thankful po talaga kay Lord. Kasi po, tagal po kasi hinintay. Bali po, birthday. Medyo malabo lang yung audio, ma'am, no? If I'm not mistaken, yung pagkakasabi ni ma'am, it's your third take. Tama ba, ma'am? Yes, sir. Third take ko po. Oh, wow. So we are so excited for tonight now to hear your story. So before anything else, we would like to know your background of your nursing studies. Saan po kayo, ma'am, nag-aral? Where and when did you study nursing? And what work have you been in? Bali po, sir, isa po ako sa mga nangarap kasi po second courser po ako. Ang first course ko po is entrepreneurship po. Sa Tarlac po ako nag-aral. Then 4 years course din po iyon. Pagka-graduate ko po, nag-work muna ako as clerk po sa Manila. Then kasi po yung husband ko po nasa Saudi Arabia. Since bali po 7 years na kami, wala po kaming anak. So naisip niya po na kuhanin ako. Then po nang sabi ko sa kanya, kung kukuhanin mo ako, ayokong nasa bahay lang. Noon pong time na yon, bali po sobrang in demand po ang mga nurses. Then nag-aral po ako ng nursing sa Central Luzon Doctors Hospital, educational institution sa Tarlac din po. Anong year ito, ma'am? Yung when you studied your entrepreneurship? Bali po, nag-start po ako ng 2018. 2000. Ay, hindi po. Sorry po. Kailan na ba? No, 2002 ako nag-graduate kasi 1998. Like that. Opo. Grabe, talagang very long journey. Opo, talaga. With a different career path, no? And yes po. This thing, is very very rare, when it comes to this kind of field, kasi it's easier to be comfortable wherever you are. Diba? Tulad mo, ma'am, you've already been in the entrepreneurship, and most probably, you're comfortable at the time, but because of the situation that your husband is working in Saudi as sa engineer po. Okay. Tapos po naisip mo, ma'am, na to take up nursing? Opo, sir, kasi that time ayoko lang po kasi nang nasa bahay lang. Ayoko pong magstay lang sa bahay. So sabi ko sa kanya, mag-aaral muna ako ng nursing dahil nga second courser, maraming i-credit sa mga subjects ko. Na tinake ko po yung nursing ko 2.5 to 3 years lang. Kasi po, di ba po, pag second courser ka, yun nga po, maraming makikredit. May bridging program din po ang school namin. So, yun po. Nung pagka-graduate ko po ng 2007, October yan po ako. Yun po, nag-take ako agad ng December. 1 take lang po. Pero po that time po kasi ng 2007, matagal po ang result bago lumabas. Bali po, nag-take ako ng December, February pa po lumabas yung result. So after po ng pagkalabas po ng result, by July na po,
nag-fly na po ako pa Saudi. Papunta po sa kanya. Mm-mm. Yan. From 2007 to ma'am? 2007? Yeah, 2008 na po. Nagpunta ako ng Okay. July 2008 papunta sa kanya sa Saudi. Yun po, doon ako nag-start. Pero pagdating ko po doon, naging practical nurse muna po ako sa isang hospital, sa Riyadh Care Hospital po. Mm-mm. Kasi po, wala pa po akong license ng Saudi Council. Mm-mm. Yun po, bali po nung 2008, nandun na po ako hanggang 2009. Noon nga po nagka-baby kami kasi po sir, 7 years na kaming mag-asawa. Wala pa po kaming Oo nga. anak. Mm-mm. So po, yun pong napag-desisyonan namin na pagkapanganak ko po, yung pong dalawang anak ko po, doon po pinanganak sa Saudi. No, umuwi po kami dito sa Pilipinas 2013. Doon na po ako kumuha ng Saudi Council para po makapag-work po doon sa Saudi ulit, makabalik po sa kanya. Then po yung mga anak ko, inuwi na po namin dito para po. Kasi po sir, mahirap pong palaki ng mga bata doon, lalo na po, 4 lang kami doon, 2 lang kami mag-asawa, pareho po kami magtatrabaho. Tapos po, yung mga anak namin, bali po na-try ko naman pong mag-work doon as sa isang hospital po, surgery clinic po siya. Then, panggabi po ako, tapos sa umaga po, susunduin ako ng asawa ko, tsaka po ng 2 kong anak. Tulog pa po sila pag sinusundo nila ako. Bali po, pagdating ko naman sa bahay, ako naman po yung mag-aasikaso sa kanila. Then, later afternoon, matutulog na kaming pare-pareho. Kasi po sa gabi, magtatrabaho naman na po ako. Night duty po kasi ang kinuha ko para po sa umaga, may kasama sila. Medyo nakakapagod po kasi sir, kaya po napagdesisyonan namin ng asawa ko na umuwi na lang yung mga anak ko dito. Tapos po, nung 2013 nga po, nag-take po ako ng Saudi Council. Pinalad naman po ako na makapasa. Then pumunta po ako doon ng 2014. Bali po, nagtrabaho po ako sa Al Jazeera Hospital po ng 3 years. By then, sir, hindi ko po iniisip talaga na mag-e-NCLEX ako kasi po parang sabi ko, okay na ako dito sa Saudi kasi okay naman din po ang kita ng asawa ko. Kaya po, that time, nung inuwi namin mga anak ko, pinapadala na lang namin sila. Tapos po, yearly, every 6 months po, umuwi naman kami mag-asawa para makita po namin mga anak ko. Then, lumipat po ako ng hospital sa King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital naman po ng 2017. Then, yun po, naka 2 years lang po ako, umuwi na rin po ako ng Pilipinas para naman po makasama ko yung mga anak ko kasi po dumalaki na sila. Sinasabi nila, umuwi ka na, mami, kasi namimiss ka na namin, uwi ka na. Noon pong 2019, before po pandemic, November 1 po ako umuwi. 2019, nakauwi na po ako ng Pilipinas. Hindi po ini-expect na talagang magkakaroon po ng pandemic. Nung pag-uwi ko po ng Pilipinas, naiinip na po ako. Sabi ko, hindi muna po ako magtatrabaho kasi magpapahinga muna ako. Naiinip na po ako. Ang ginawa ko po, pumasok po ako as staff nurse po dito sa RHU, dito sa lugar namin sa Bataan, sa Orani po, RHU. Nagtawag po sila ng nurses kasi po kailangan nila sa may quarantine facility po. Bali po, hanggang ngayon po, doon pa rin po ako sa RHU. Then, inisip ko po, 2021, maliit po kasi ang sahod. Nung pong nasa Saudi ako, medyo malaki-laki po ang sahod ko. Pero naisip ko po, naku, lumalaki po yung mga anak ko. Ang anak ko po, that time, ngayon po, 13 years old and 11. Marami pa po akong kakaining bigas. Kasi po, magka-college pa sila. So, nung naisip ko po, ng 2021 pa po ako talaga nag-start mag-process. Nakita ko lang po ang iPass talaga sa Facebook. Sabi ko, try ko nga ito kako. Kasi, opo, nakita ko lang. Mga commercial ads lang, ma'am. Opo, sir. Kasi wala po talaga akong kilala na nagpa-process. Kasi po, talagang pag po nag-DIY, mabigat po talaga. Madugo po ang pagpa-process. Nung pong 2021 po,
sabi ko mag-I-pass na ako kasi para mas easy na lang dahil po nag-work din po ako sa quarantine facility. Yun po yung kasagsagan ng pandemic. From 2020, naisip ko 2021, magpa-process na ako. Tinanong ko po yung asawa ko, sabi ko, mag-ano na ako ng NCLEX ka ako. Dapat matagal ko nang ginawa to. Pagka-graduate ko pa lang ng nursing ko noong 2007, dapat ako nag-take na ako. Kasi po, halos lahat po ng mga kabatch kong second courser, nasa Amerika na po sila lahat. Almost po, sinasabi po nila sa akin, ba't di ka pa nagte-take? Nasaan ka na? Nasa Pilipinas ka na ba? Ganyan. Mag-take ka na. Ate, kasi sabihin ko po, ate, kasi kinakabahan ako natatakot po akong mag-NCLEX. Sabi ko sa kanilang ganyan. Hindi, kayang-kaya mo yan. Second courser ka nga sabi niya. Doon pong tinry ko po, tapos agad-agad po, kinuha ko din po yung pong review nyo, online academy po. Kinuha ko agad. Kaya lang po, ang naging problema ko po sa pagre-review, yung first time ko po, dahil po marami kaming cases dito sa Bataan, and ang duty po kasi namin nung 24 hours. Grabe, no? Opo. Yung dire-diretso na parang whole week ka nandun, then after that, another one whole week of rest? Hindi po sir, ganito po kasi bali po yung facility namin, maliit lang po siya, parang 21 bed capacity lang po. Tapos, hindi naman po siya talagang, yung pong mga walang signs and symptoms, pero mga positive. Yun po ang kinikater namin. Pag po nakikita namin na nagkakaroon na sila ng signs and symptoms, tinatransfer po namin sa ibang facility. Although, hindi po masyadong toxic, pero po yung dutyhan po kasi namin, bali po 24 hours. Tapos uuwi ka sa bahay, isang day lang po, 24 hours kang day off, papasok ka na naman the next, Ganon po. Opo. Ang hirap niya, no? I've seen a lot of condition when it comes to the pandemic because it was really hard, no? I was actually reviewing the other day about because I worked before in a COVID ICU facility, and I just remember, no, I'm counting the hours. I was spending about siguro 120 hours, no, within 2 weeks na dapat, di ba, 80 hours lang tayo, pero umabot ako 120, 150 nga yung pinakamataas kong schedule. Parang grabe talaga, no? And in your case, no, ang nangyari naman sa'yo is 24 hours na pumapasok, and that's very very hard at the time because of course, no, yung ganong klase, walang enough rest, na it will of course decrease the performance, di ba? It's not ideal, no? Pag kunwari ganun yung duty mo, no, 24 hours, parang medyo maglalaylo ka na dun sa another 12 hours. Yung first 12 hours siguro okay. Pero sa susunod na 12 hours medyo laylo na, no? And of course bumabagsak yung iyong immune system. So how did you deal with it at that time? Bali po sir, ang ginawa po namin nga, dahil supportive naman po yung head namin na yung municipal health officer namin, ang ginagawa niya po, parati niya po kami pinapadala ng foods, ganyan, vitamins. Provided naman po nila ng pagkain, ng vitamins po yung mga staff. Kaya po, yun na lang din po. Tsaka po, syempre, yung mga HEA, COVID-1, COVID allowance, mga pampalubag loob na rin. Pero sa awa naman po ng Diyos, sir, sa amin pong nagjo-duty doon, never po kaming nag-positive. Grabe, no? Opo. Grabe, sana all. Sana all. Ako parang lahat ng variant na ata, nakalimang variant na ata. So, yan, no? Grabe, no? Talagang din, no? Tamang pag-iingat lang din talaga sa trabaho. No? And sabi mo, you told us a while ago that you've started your review at that time. Tama ba? Opo. 2021, sir. How are you able to, kumbaga, fix your review with that kind of schedule? Kasi tulad ng sinasabi ko sa iba, no, one big adjustment for us nurses who have been so used to this kind of routine, diba? We already have our routine in our life. Is we're so used to the working routine that we forgot how to do this
studies. Hindi na tayo marunong mag-aral eh. That's why there's really an adjustment on the very first day na you will try to do the review because you're not used to it eh. Parang out of this routine, no, you will just suddenly put it in the middle of everything. Nagjo-duty ako, nag-aalaga sa anak ko, suddenly may review for hours. Yeah, suddenly may review, may onting ano. So for other people, no, for our classmates who has just started this review, this is very relatable, no. Mahirap talaga 'yon, no. Biglang paano ko kaya isising ito? And I'm just curious, ma'am, on how did you do your review at the time? Because it's I can understand, no, if you're doing like 8 hours a day, then you can still have a schedule for your exam. But how about this, no? 24 hours of duty, tapos 24 hours na off. And most probably yung off na yun, igugugol mo sa pagpahinga and pag-ready for the next day. How were you able to adjust together with this kind of review setup? Bali, sir, kasi po, ang talagang pinakamalaking problema ko po sa sarili ko is mabilis po akong maabala. Hindi po ako, mahirap po akong ma-distract. Madali po akong ma-distract. Mahirap na bumalik sa focus. Opo, sir. Mahirap po akong mag-focus. Kaya po ang ginagawa ko, pag uwi ko po ng bahay, matutulog muna po ako. Matutulog muna po ako ng mga ilang oras, mga 6 hours lang po kasi ang tulog ko usually. Yun na po ang pinakamahaba akong tulog. After 20 hours duty? Opo, sir. No. Kasi morning person po ako, sir. So kapag po medyo nararamdaman ko na maliwanag na, yung maliwanag siya, tapos yung mga aso dito sa amin, tapos yung mga bata po, nagigising na ako. Tapos po, ang ginagawa ko, pagkagising ko, kakain lang ako, then mag-start na ako mag-review. Ang problema ko pa rin po, kapag po may nag-message sa akin sa trabaho, o kaya yung family members ko, madidistract na naman ako niyan. Mahirapan na naman akong bumalik. Kaya po ang ginagawa ko, nagkukulong po ako sa kwarto namin. Nagkukulong po ako. Naiintindihan naman po ng asawa ko. Bali po siya lahat ang gumagawa dito sa bahay. Actually po hanggang sa ilang years po, 21, 22 hanggang 23, siya po lahat talaga nagtatrabaho. Wow. Hindi niya po ako inaabala. Kaya po, pati po yung mga anak ko, naiintindihan naman nila na kapag po, kapag nagkukulong na ako sa kwarto, ibig sabihin po, nagre-review na ako. Tsaka po, sir, ang ko po noon, hindi nga po ako nakaka-attend ng live, Zoom, ng live review, lecture. Kasi po, madali po akong antokin, 8 p.m. lang, inaantok na ako. Kaya po, noon pong first ko na nag-attempt na mag-exam, before po noon, hindi po talaga ako naka-attend kahit isang live lecture. Bali po talagang recorded lang po ang pinapanood ko. Siguro po yun nga po, naisip ko, hindi effective sa akin yung live lecture. Tapos, bumili po ako ng noon, Archer, kasi po ang Archer, cheapest po compare sa UWorld. Mas mura po. Ang ginawa ko, chinaga ko siyang tapusin ng ilang questions. Lahat po yun, tinapos ko. Yung una nga po, bumili pa ako ng yung pong 12 hours yata na lecture nung lecturer nila sa Archer. Tinapos ko po yun. Tapos nung mag-e-exam po ako, naka 145 po ako. Then, yun po. Sabi ko, papasa naman siguro ako. Sige na. Ganyan. Nung natapos ako. NGN ka na nun, ma'am, no? Tama Hindi ba? pa po, sir. Pa po? 2021, November 2021 po. Hindi pa po. Ito, oo nga pala, no? As you told us before, no, you've experienced this kind of failure. So, ayan, no, this is something, kaya iniisip ko, wait lang, parang, nag-exam na pala agad siya. So, this is your first exam. Yes, sir. 2021. Pero you've been with IPAS na already. Opo, sir. 21 pa lang
nagpa-process na po Yun ako nga sa lang, IPAS. wala pa masyadong lectures, kumbaga, na hindi nakaka-attend ng live. Even though Opo, sir. you were able to access the recordings. Yes po, sir. Mm. Nakaka-access naman po ako. Pero nga po, sir, pag galing na akong trabaho, madali akong ma-distract. Tapos po, kulang sa tulog. Mabilis po kasi akong magising, sir. Kahit na yung, alam nyo yung yabag pa lang ng paa. That is very relatable to everyone, no? Because if you're, just imagine you're in a night shift, no? Iba talaga yung feeling matulog ng umaga, eh. Sometimes nga, no, hindi na tayo natutulog kasi we feel alive kasi maga na, may araw. Maga na, opo. So parang sabi nga ni Maya, no, ayun, nagkukulong daw sa kwarto tapos makatulog. I would just like to notice, no, I would just like to focus yung sinabi mo kanina, ma'am, no, about your husband doing all the work for the past 3 years. It's just very commendable, no? Let's commend your husband with that, no? And of course, no, that's very important to look at, no? With this kind of journey, you really need those people that could really support you. No, it's not just mentally, it's not everything, no? Tulad niya, no, sa work, sa responsibility, because you really have to focus, eh. Tama yung sinabi ni ma'am, no? You really have to prioritize things. You should know how to prioritize. And even though nahihirapan talaga siya, no, mabilis ma-distract. Actually, hindi ka nag-iisa, ma'am, no? Even me myself, no, and I can say that even our classmates, no, could relate to that, na madaling ma-distract, and once you're distracted, that's it. Wala nang susunod doon kasi tapos na yon, yung review na yon. Even if you try to go back, no, dun sa momentum na meron ka kanina, hirap na hirap ibalik yon, no, to a point na wala nang mangyayari dun sa review na yun. And that's just very relatable. And when you took the exam, how did you ma'am, the exam on 2021? Nung nag-exam ako ng 2021, November 29 po yun. Naisip ko, 145, binigyan ako ng chance. Pero hindi po ako sure talaga. Hindi ako sure na papasa ako. Sige na lang, kakong ganyan. Pero po, nung natanggap ko na yung result, natanggap ko naman, sir, agad. Hindi nga ako naiyak. Hindi ako naiyak nung time na yun. Sabi ko, meron pa naman akong chance. Sabi ko, magre-review na lang ulit ako. Sir, hindi ako tumigil. Nagpahinga lang po ako, pero hindi ako tumigil talagang mag-review. Nagpahinga lang ako for almost 2 weeks. Tapos po, sabi nila sa email, sabi kong ganyan, hindi po ako titigil. I-process na po natin ulit yung pag-take ko ulit. Sabi kong ganyan sa kausap ko po sa email, yung kausap ko po sa IPAS, yung nagpa-process. Tapos po, habang nagpa-process po ako ulit, yan na naman ako. Gano'n na naman po, 24 hours. Usual duty po namin na 24 hours uwi, tapos 24 hours duty ulit. Eto na naman, dumating na naman yung August, dapat po August 26 yata ako mag-exam, yung pangalawang exam ko. Nagkaroon po ako ng sakit, although hindi siya COVID. Nagkasakit po ako. Hindi ko po kayang tumayo. Meron po kasi kaming tinatest naman ako sa amin, hindi naman siya positive. Kaya po ang ginawa ko, nagpahinga lang po ako ng ilang araw. Nagpa-reschedule po ako. Nagpa-reschedule ako ng September 10. September 10. From August 26, nag-September 10 ako. Yung pangalawa po, nag-stop naman ako sa 75. Feeling ko pasado na ako. Sabi ko nung una, no? The first exam that you had, no, you stopped at 145. So you were feeling bad at the time kasi parang and now you stop at 75. So how did you feel at that time? Nung una ba, ma'am, you feel na parang hindi ka pumasa, tama, no? Na you were not surprised, no? But this time, how did you feel this time? September. Yung pong second try ko, yung pong husband ko nasa baba na siya ng person view. Inayakap ko pa yung asawa ko. Sabi ko, ay naku, USRN na ako. Sabi ko ganyan sa kanya, niyakap ko.
Tapos masaya po kaming umuwi. Oo. Then after 3 days, naku, bagsak na naman ako. Sabi ko ganyan. Pero po, sabi niya, hindi, okay lang yan, sabi niya. Magpahinga ka lang saglit, pero go ka ulit, sabi niya. O, yun po, gumaw ako ulit. Sabi ko, sige, mag-process ulit tayo kako sa kanya. And how were you at the time? Because I know how hard failure is and experiencing it twice, no? How did you feel at the time? That time po, nahihiya na ako. Sabi ko, ano ba to? Ayaw ba sa akin talaga ni US? Ayaw niya sa akin, ba't ayaw niya ako papuntahin doon? Sabi ko ganyan. Tsaka sabi ko, ang bobo ko ba? Parang hindi ko na yata kaya to. Sabi ganyan. Pero sabi po, lalo na po yung panganay ko, ano ka ba, mami? Sabi niya, ang tagal mo nang inaaral yan, kayang-kaya mo yan. Sabi niya, kasi po yung 13 years old na anak ko, ano po siya talaga, para siyang matanda kung mag-advise. Sabi niya, mami, kayang-kaya mo yan. Isa pa ulit, sabi niya. Sige, sabi ko, isa pa ulit. Process ulit pa kayo. Sabi ko, ganyan. Tapos po, yung mga kasamahan ko dati sa hospital, nagsisipasan na sila. Tapos kinachat na nila ako, ate, pumasa na ako. Ate, kasi po, parang ano po namin na, mag-NCLEX na tayo ha. Para magkita-kita na tayo doon. Actually, almost lahat po ng staff namin doon sa dati kong trabaho, lahat nasa US na sila. Ate, sunod ka na, sabi nila. Tapos po, meron akong kaibigan, meron po siyang triplets na anak. Tapos po sabi niya, ate, mag-take ka na before NGN, sabi niya. Kasi parang mahirap ang NGN. Sabi ko sa kanya, itatry ko ang NGN kasi po nung kapag po after ko ng exam, nagsasagot po ako yung pinapasagutan po nila na questionnaires after survey. ng mag-stop survey. Bali po, sabi po, parang mas easy to. Kaya po, alam ko na, yung ina-expect ko na gano'n ang mangyayari nga. Nung nalaman ko nga na gano'n pala ang sa NGN, sabi ko doon sa kaibigan ko, try ko ang NGN. Baka yun ang yun ang savior ko. Sabi ko sa kanila, baka doon ako suswertihin. Kaya po, nung sabi ko, sige po, process ulit tayo, sabi ko sa iPad. Kahit po medyo malaki-laki na yung nagagastos ko. Sige lang, kako. Pero po sir, eto po, never po ako talagang tumigil mag-review. Never po ako. Pahinga lang ng 2 weeks, pahinga lang ng 3 weeks, go ulit. G ulit, sabi kong ganyan. Opo. Pero this time, sir, kasi po yung dalawang review ko ay dalawang failure ko. Nag-IPAS Academy ako, nag-online po ako, nag-review po ako. Then at the same time, may Archer po akong ginagamit. Eto na, yung pangatlo, hindi na po ako bumili ng Archer. Ang ginawa ko po, nag-focus po ako sa IPAS. Sobrang lahat po, although hindi ko na po na-attendan lahat ng online or yung mga recorded na videos, pero po sir, ang ginawa ko po, pinilit ko po talaga na mag-attend ng Zoom. Ang ginagawa ko po, kapag po mag-zoom na ng 8 o'clock, isa-set ko na po yung iPad ko. Ilalagay ko po sa tabi ng bed ko. Inaantok na po ako. Ang gagawin ko, makikinig lang ako, pero inaantok na ako, matutulog na ako niyan. Pero po magigising ako mga 10:30. Ayun po, mga 10:30 po. Ano po, yung mga lecture naman na printable, piniprint ko po siya lahat. Tapos po, kapag po kunwari, titingnan ko nasang page na ba si Ma'am Pao, si Sir Jay, si Ma'am Osang, hahabulin ko po yun. Yun po yung ginawa ko. Hanggang sa po since hindi po ako nag-avail ng Archer o kaya ng UWorld, ang ginawa ko po, yung mga drills po, sir, talagang inattendan ko. Talaga pong kahit na antok na ako, o kaya po, for example, yung pong hinalaktawan ko na time na natulog ako, kinabukasan po, kapag na-upload na siya sa Moodle, pinabalikan ko po. Ganun po yung ginawa ko.
Yun po, kaya nung time po ng exam ko, yung pong first question pa lang, alam ko na yung sagot. Wow. Kailan ito, ma'am? Kailan tong pangatlo mo? Bali po, June. I mean, June 17. June 17 this year. Opo, fresh na fresh pa. Bali parang parang you stop taking the exam for about a year then, no? Because you had your first exam last tama ba, no? If I'm not mistaken. September, pero before that you took it like February, tama ba, ma'am? Hindi po sir, bale ang second take ko po is September 10. Tapos po first one, the first one is November 29. Okay. Tapos pinaikot ko lang yung isang taon, nag-September naman ako for my second take. Yung pangatlo po, naghintay talaga po. Opo, naghintay po talaga ako ng NGN kasi po sabi nun din ng isa kong kaibigan, ate, kayang-kaya mo yung NGN, sabi niya. Sabi ko, tingnan natin kasi sabi ko, Joy, medyo nakakapagod din ako sa kanya, doon sa kaibigan ko. Hindi ate, sabi niya, try mo. Oo, sabi ko, pero po, lahat ng nagtatanong sa akin, sir, tatanungin nila, kailan ka mag-e-exam? Ay, sabi ko, kasi tinatamad na ako, ayoko na mag-exam. Ganun na lang po yung sinasabi ko. Kasi po, pag in-announce ko, tapos hindi na naman ako pumasa, nakaka-stress din, nakaka-depress. Kaya po, sir, ang ginawa ko, pag nagtatanong sila, ate, kailan ka mag-e-exam? Wala, medyo tinatamad na kasi ako. Pero po, nagpe-prepare na rin ako noon. Tapos po, nung mga 2 weeks po before ng exam ko, nagdadala na po ako ng reviewer sa work. Pero po, nalipat na po kasi ako ng October last year sa RHU, sa po namin, kasi po magbubukas kami ng lying in. Bali po, nilipat na ako, inabsorb ako ng municipal health office namin. So, nag-training muna po kami doon sa lying in. Tapos po, nilagay nila ako for preparation ng lying in namin. So, hindi po masyadong toxic ang trabaho. Kaya po, pag wala po kaming ginagawa, ayan, set up ko na yung iPad ko, tapos maglalagay na ako ng headset, tapos magbabasa na ako. Tapos sasabihin, hindi po nila ako inaabala, naiintindihan naman nila. 2 weeks po yun, sir. Every day, yun po ang ginagawa ko. Kahit po nakikita nila ako, hindi po nila ako inaabala. Tapos po, nung time na nag-exam na ako, the next Monday, yung pong kaibigan ko, sabi niya sa akin, ate, ba't di ka na yata nagre-review? Sabi nila sa akin. Sabi ko sa kanila, tinatamad na kasi ako Pero po, nag-exam na ako nung Saturday noon. Tapos hindi na, sir, sa totoo lang, hindi na po ako kinakabahan. Tapos hindi na ako na-stress kung ano yung magiging result ng exam. Kasi feeling ko, ito na to talaga. Ito na yung magiging USRN na ako. Doon po nga paglabas ko ng center, nag-iisip na ako kung anong sasabihin sa hope. Wala po akong doubt na, bagsak ka na naman, ganyan. Wala na po talaga. Sabi ko, kuha ko na to. And if we will look at your preparation, what we can see is during your first takes, pinagsasabay mo yung yung question bank at the time and together with your review, which is actually it's kind of confusing, no? Kasi when we try to answer those kind of questions first without enough concept, it's hard to understand yung point of view ng question. Because those questions are very intelligent questions, and if we don't have the concept, sabi ko nga, if you fail a question, there are 2 possibilities. First is maybe you lack the knowledge, no? Maring hindi natin alam. For example, cardio, no? Speaking, cardiovascular tayo today with Sir Jay. If for example, cardio, hindi mo pa siya naaaral, you haven't watched the lecture yet or the recording, then suddenly you're asked about it, then most probably you cannot answer anything about it. And next is if you have the concept, but you weren't able to answer the question, then most probably what you lack is test-taking skill. However, for you to understand the beauty, or the construct of test-taking,
you have to have the concept. Yun kasi yung foundation. That's why there are a lot of people who try to do that. Pagsabayan natin yung test taking, question back together with your concept. Most probably maliligaw ka dyan Kasi it's two different thing, no? The test taking with your question banks are meant to trick you, no? Very intelligent yung mga questions niyan. And if you cannot see through it without the foundation of your concept, it's hard to see through the question, because the question of NCLEX has questions behind those questions. It's not simple question. You really have to dig in. You have to understand those kind of questions. And what we really took from your experience, ma'am, no? First, ma'am, no, I would really like to commend the people around you, no? Because you're filled with a lot of positive people, no? From your husband, no, who took care of the responsibility and all for the past 3 years, and of course your friends, no. We can see in your journey, no, na lahat nag-update, ma'am, ano na, no? Kailan ka magte-take ulit? Kailan ka magte-take? It just shows, no? It just shows kung gaano how important you are with your friends, no? Nakikita, no? Tell me who your friends are and I will tell you who you are, no? So, kumbaga talagang it reflects and these people, no, if you're filled with this kind of support, this positivity, no, ang laking tulong tulad mo, ma'am, no, sabi mo nga at first you failed, no, but you've accepted it. On the second time you failed and felt bad about it, of course, no, everyone will feel bad if you fail, no, but your husband together with your child, no, na pinapayuhan ka pa, mami, huwag kang susuko, no, that's iba yung support and imagine till the after all those failures, no, nandito yung mga support system mo, yung mga workmates or classmates before who are asking you, how are you, ma'am, have you taken the exam yet? No? Have you taken it again? Why are you not reviewing? Di ba? May nag-check pa sa'yo. So, so grabe, no? Yung support, iba talaga yung support system. Actually, that's what we also would like to encourage everyone, no? To have that kind of system, support system. That's why Sir Jay before, no, tell us na mas maganda if you have this kind of review body, no, that could remind you of whatever you're doing. Kasi it's really hard to, sabi ko nga before, no, it's really hard to travel alone. It's easier to travel together than to travel alone in this kind of journey. And those kind of friends that you will meet with that kind of goal na to have a better life in the future. If you have those people around you, most probably maawa ka. Most probably you will be moved, and most probably you're one of those, no, and now you are the one giving the inspiration to everyone. What I really would like to commend, ma'am, with your story is the way you didn't really stop, no. You're very zealous, no. You're very zestful, or how can we say this? Kumbaga parang napakatatag, no. Even though there has been a lot of failures, it's hard, no, to experience failures. But with you, ma'am, no, what we saw is, in my experience, no, sa Hope Talk, no, this is the first time I'm interviewing someone laughing with the failures that she had, no. I mean, it's really hard to fail, but you just shrug it off, no. Nakita namin, ma'am, na you're very positive person, and that's emanating from you, no, towards everyone. And I think that's very great value that you have, that you're very zestful and you didn't really stop. You don't know where to stop, no. Sabi mo nga, sir, hindi po ako nag-stop mag-review, 2 weeks lang. Sabi mo pa nung dulo, no, if I'm not mistaken, sabi mo medyo nakakapagod na rin. That's very true, no. I mean, I could relate to it. I know a lot of our classmates could relate to it. This journey, especially with that kind of failure that you've experienced, is very tiring. However, the
strength that you have, the courage to continue, no? To continue moving forward is there. And tulad nga ng sinasabi namin, no? Everyone will be a USRN. We just don't know when, di ba? Kumbaga, Yes, sir. don't know when. But if you will stop, no? Because of failure or whatever struggle you've experienced in your life, then that's it. No? Tapos na talaga. Tapos na. But if you will not stop and you continue, whenever it might be, you'll still be a USRN one day. No, and ma'am, our guest for tonight, no, Ma'am Raquel, is very great example of that. No, that if you won't really kumbaga give up, you'll really make it. No, and you're a proof of that, ma'am. Ma'am Raquel, we are so just very overwhelmed by your story. You know, 3 failures. I've experienced failure myself. No, I failed once, but that really bugged me down. No, it really kumbaga pushes me to my core. Pero ikaw, ma'am, just keep moving forward. And now here you are, one of our USRNs. Wow! So we are so proud of you, ma'am. With that, ma'am, I will give you a brief moment now to give advice to our classmates who are worried as of this current moment, no? And of course, those who are about to take the exam, and of course, those who have experienced failure. If you will give them advice, what could it be? And of course, if you would like to thank anyone, I give you this moment. Gusto ko po lang pong sabihin sa mga kapwa ko nangangarap na maging USRN na wag po kayong magsawang mangarap. Ang importante po, magdasal po tayo parati sa Panginoon. Kasi po, nung nag-exam ako, talaga pong siya ang kasama ko. Wag niyo pong hayaan na yung failure po na manguna. Kasi po, kapag yun nang inisip mo, mawawala na po kayo sa focus. Hindi po ako perfect na tao kasi po, may mga failure din ako. Pero po, hindi ko po pinabayaan yun na manguna sa akin kasi po iniisip ko yung mga anak ko, yung pamilya ko, gusto ko pa silang bigyan ng magandang buhay. Ganun lang po. Wag po tayong mapagod na mangarap, wag po tayong mapagod na umasa na darating po ang panahon para sa atin. Imagine niyo po, ako, dalawang take ako, yung pangatlo ko po, it's a pass na. Kaya po, sobrang yung pong saya ko, hindi ko alam kung meron pang kung may magsabi sa akin na, ay, ganyan. Okay lang po. Basta po ako masaya ako para sa akin, tsaka po para sa pamilya ko. Ganun po, wag po tayong mapagod na magdasal, na mangarap, at saka po wag po tayong mapagod na mag-review kasi po yun talaga po ang kailangan natin ngayon sa pag-pass po ng exam natin. Maraming salamat po. Tsaka po gusto ko magpasalamat sa mga educator po natin, lalo na po kay Sir Jay. Kasi po, nung pong nag-exam ako, ang naisip ko po yung mga lecturer, yung mga educator ko. Na para pong naririnig ko sila sa tenga ko. Habang nag-exam po ako, kaya po yung first question ko pa lang, alam ko, pasado na ako kasi po, talagang alam ko po yung tanong and po yung pinakalas po. Alam ko rin po na pasado kasi po nasagot ko rin po siya ng tama. Kaya po, nagpapasalamat po ako ng sobra sa IPAS. Kasi po sabi ko nga, hindi napagod sa akin ng IPAS. Kasi po, dire-diretso pa rin po ang tulong na ginawa nila sa akin. Maraming salamat po kay Sir J. Thank you po, sir. I would just like to steal some words of like encouragement from somebody. Actually, it's a trending like it's like a speech. Sabi niya, failure and failing are two different things. And I think you're familiar with this. Kung kung nakita niyo sa Facebook or sa social media. Failing is a process and failure is an end. Ibig sabihin, failing, it's a process. Hindi ibig sabihin na end na yan siya. Okay? So you might, sa case ni Ma'am Kiel, you might took it like second time, third time, or fourth time, or how many times. But again, it's a process. It's not an end. Because when you say failure, it's an end.
So everything is a process. For example, of course, we're not praying na, as much as we can. One take lang talaga, di ba? Kasi it's, our resources and everything. But, it's meant to happen. Right? It's a process. It's a process wherein it's a matter of time. Si God lang nakakaalam, and then He'll give it to you. All right? So, wag kayong during your preparation, it's kind of hard. It's challenging. Definitely, it's a challenge kasi we are adults na kasi. So, we have a different kind of approaching things. So, the more we get older, of course, yung mga absorption ng mga issues and problems sa buhay natin is a different it's a different kind of the way we deal with it. But again, it's a process. Okay? So again, failing is a process, but failure is an end. So during your preparation, okay lang yun. Kung medyo mababa yung scores ninyo, okay lang yun. Walang problema. There's always a second time around. Okay? But again, I'm saying to you guys na hindi ko naman sinasabi na you have to take it like twice or third time. No. Okay, as much as we can, first take lang din. Si God lang din ang nakakaalam. He's gonna give it to you, and then He's gonna give it to you. It's meant to happen. Okay? So, ganun lang po yun. Okay? So, I'm really happy that Miss Kel, and you are not also, kumbaga, hindi ka natatakot na sabihin na you are a second timer or third timer na taker sa, sa NCLEX. You're actually proud of it. Okay? So, well, I'm so happy with that. So wala akong pinipili po sa mga pass is pass. Kahit ilang beses pa yan siya. Okay? So thank you for sharing your story to us, and I hope and I really pray na it will be an inspiration to everybody. Okay? Yes. And so, yan, Ma'am Kel, thank you for that, Sir Jay. And of course, Ma'am Kel, again, congratulations on behalf of the whole IPAS team. We are so proud of you. And with that, I would like to present this certificate. Ayan. So this NCLEX certificate is given to Raquel Cuenca Alvarez for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that Raquel Cuenca Alvarez is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Given this 18th of July 2023, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Again, Ma'am Raquel Cuenca Alvarez, USRN. Wow, congratulations.